Dear Tita L, pakitawag na lang po ako sa pangalang Jean, 36 years old. Meron po akong boyfriend na 41 years old at may 6-year-old son na nasa poder niya. Pareho po kaming hiwalay sa asawa at parehong hindi maganda ang karanasan sa mga pinanggalingang relasyon. Kami ng asawa ko, naghiwalay dahil sa hindi natatapos na pambababae niya even after ng 6 years naming marriage. While ito namang boyfriend ko, nag-away sila ng dati niyang asawa dahil sa hindi pagkakasundo sa negosyo. Una kaming nagkakilala sa dating app. Hanggang naging kami na nga since pareho naman kaming looking forward sa isang serious na relationship. Pero ngayon Tita L, hindi na ako sure kung gusto ko pa bang ituloy to with him. Aaminin ko, dahil po ito sa lack of financial stability niya. Hindi raw siya makapagtrabaho kasi undergrad lang daw siya. Di naman niya maituloy magnegosyo kasi nasa kanya ang anak niya at walang mag-aasikaso. Nakakadiskarte siya pero that's just enough para pangkain nilang mag-ama at para sa basic needs nila, especially nagsuschool na rin yung bata. Pag lumalabas kami, ako lagi ang taya. Pag pumupunta ako sa bahay nila, ako pa rin ang nagdadala ng food kasi wala naman kaming kakainin sa kanila and para meron na ring panalubong sa anak niya. As for me, Tita L, wala kaming anak ng dati kong asawa. Okay lang naman sa akin nung una kasi nag-usap kami na gagawa siya ng paraan to upgrade man lang yung financial status niya. Pero as of this time, na-going 7 months na kami at wala akong nakikitang effort niya, I don't think tatagal ako sa ganitong setup namin. I'm not comfortable kasi. At sa age ko, ayoko nang ma-stress sa mga ganitong bagay sana. Pero ang sama ko ba kung makikipaghiwalay ako sa kanya dahil hindi na ako komportable sa nakikita kong takbo ng buhay niya? Naaawa rin po kasi ako sa bata. Sana ma-advise niyo ako. Baka magmaldita lang ako or whatnot. Maraming salamat, Tita L. Coming from Jean. Okay, Jean. Diba, pag hindi ka komportable, then don't. 7 months pa lang naman kayo. And sabi mo nga, kung hindi mo nakikita yung change, di naman kaya, naisip ko lang naman, hindi naman kaya may pinagdadaanan din siya mentally. Kasi, ang hirap din naman talaga magtaguyod mag-isa ng isang bata. Baka talagang for now, yung capacity niya para kumita ay para sa kanya at para sa anak lang niya. Are you living together? Mukha namang hindi pa, no? They're not living together. If you're not living together, saan pumapasok yung financials? I guess, pagdating sa gastos, pera mo. Pera niya. Most especially, hindi pa naman kayo kasal. Yun nga lang, siguro medyo kind of naaalibadbaran ka. Kasi parang ang nangyayari, nagagatasan ka ba? Ganun ba yung nararamdaman mo na sa tuwing magkikita kayo at pupunta ka sa bahay nila, ikaw lagi ang taya. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko alam kung may halong pagdududa yung sa sarili mo, yung pinasok mong relasyon. Kasi sabi mo nga may kanya-kanya kayong sugat from the previous relationship, diba? From your previous husband and him from his previous wife. So feeling ko, yung trauma na yon o yung kung ano man yung nangyari nung nakaraan, kahit papano parang may bit-bit ka pa rin na pait. Kaya naiisip mo na parang lagi na lang ako yung taya. Ako na lang lagi yung gumagastos. Bakit ganun? Wala akong nakikitang effort sa kanya. Because, Jean, kung mahal mo talaga siya, hindi bulag-bulagan ang tawag doon. Kung mahal mo talaga siya, hindi ka kasi magbibilang.
Kasi isipin mo, baka may pinagdadaanan lang talaga siya ngayon. 7 months, kung talagang inaalat ka, di ba nga ang mga bagong graduate, ang tagal din naman bago makahanap ng trabaho. Pero yung sa kanya kasi sabi mo nga, 40 years old na siya, and yung lagi niyang dinadahilan naman, no? Kasi undergrad siya. What if you try one last time, Jean? Instead of ganyan yung nararamdaman mo, na medyo turning into something sour or bitter towards the relationship, what if you motivate him to get a job? Hindi naman talaga tayo lalanding sa CEO levels overnight. We all have to start from, down there. Sa bottom, minsan ganun talaga Pero hindi ba kapag ikaw ay desperado sa trabaho, kahit ano pa yan, mabuhay lang ang anak mo, gagawin mo. Kumita lang ng pera, basta malinis marangal yung ginagawa mong trabaho, game tayo dyan. Just to put food on the table. Why don't you motivate and inspire him instead of inihahain mo yung pasalubong at pagkain sa kanila? Because all the more, aasa siya sa'yo. Diba? Medyo konting quote lang from the Bible. Diba sabi nga nila, teach them how to fish so that they could be fishers of men. So, wag mo lang basta ihain din naman yung maaari mong maibigay sa kanya. Mas maganda kung i-inspire mo siya at imo-motivate nang nakahanap ng trabaho. Inspire and motivate hindi nag. Kasi iba yung pagnanag. O, nakahanap ka na ba ng trabaho? O, bakit hindi ka pa naghahanap ng trabaho? Ano ba yan? Tagal naman. Hindi ganon. Also, paalayla, jowa ka pa lang, hindi ka pa asawa para mag-demand ka rin naman ng ganon. Try one last time. And if on the 9th month or 10th month na mag-iisang taon na kayo, talagang wala pa rin nangyayari at umaasa pa rin siya sa'yo, at feeling mo na ba talaga na ginagatasan ka at hindi lang basta yung ganda mo ang gusto niya, kundi pati na lang din yung pera, di bumitaw ka na, kumawala ka na. One last try. For the sake of love, Nax. One last try, di ba? Para masiguro natin. Pag talagang wala na, di ayawan na. Habang mas maaga pa. Kasi para sa'yo, ilang taon ka na? Sabi mo, you're 36, right? I'm sure naghahanap ka na rin ng bukod sa serious relationship, your body clock is ticking, di ba? So, hindi ko alam kung gusto mo rin ng baby, pero kapag alam mo na, down there, na wala na yun, di wala nang chance. Oo, lesser chances of winning na tayo, te. So, yun lang. Give him one last chance. Inspire and motivate him. Pag talagang wala, okay, sorry, hindi siguro tayo para sa isa't isa. Maybe nagdaan ka lang sa buhay ko to teach me something, but I wish you well, and sana maging okay yung iyong bagets. At good luck sa pagpapalaki mo sa kanya, 'di ba? Ganon, Jean. So sana kahit paano nakatulong.